Magandang umaga mga bossing. Magandang araw pala mga bossing. At ito na naman, ang bastada ninyo. Meron na naman tayong paglalaroan ngayong araw na ito. At talaga naman, umaatikabo ang mga balita natin ngayon. Kaya wag na natin patatagalin. Diyos ko po. Kasi syempre alam naman natin napakaraming mga issues na kinakaharap ng bayan natin. Napakaraming mga malalaking pasabog ang nangyari pagkatapos ng bagong taon ay sinalubong sila ng malakihang rally ng Iglesia ni Cristo. Tas pagkatapos nun, ito naman, yung pasabog naman ng mga Duterte na naman. Itong patungkol sa budget, ito talaga medyo sukol na sukol sila dito. Medyo bumagal ang impeachment para kay VP Sara dahil tinututulan ng isa sa pinakamalaking relihiyon dito sa Pilipinas. Alam naman natin, kailangan niya ng mga kandidato ngayon, kaya hindi makaporma yung mga kandidato ngayon. Kaya nga sabi ko, delikado iglesia eh. Pag yung mga yan, nakabuelo na naman, putragis, yari kayo dyan. Sigurado ko tatrabahuin kayo niyan, kaya kailangan ready kayo. Pero nagpakita ng kapangyarihan ng Iglesia ni Cristo pagkarami-rami nila eh. Sigurado ako medyo nanginig ang tumbong ang mga betlog na ang mga betlog na hindi pantay nitong mga nasa gobyerno. That being said, kaya kung ano-ano na naman pinapaputok nilang mga issue. Nung nakaraan, merong issue kay bumalik na naman Quadcom nga pala. Tangina niyan. Bumalik na naman ang Quadcom, animal na yan. Wala na nanonood dyan, wala na naniniwala dyan, pero bumalik na naman. Malamang malamang, para mag-trending na naman sila. Yung mga vlogger naman ang susunod na ipapatawag nila, pero huwag kayong mag-alala. Hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin yung mga pinapakita natin mga katarantaduhan ngayon dito sa dito sa Bayang Pilipinas. Ano ba to? Ito. Pucha yan. Meron na naman. Alam nyo, ganito yan. Kapag ang gobyerno natin may mga palpak, nagkakaroon ng whole of nation approach. Ano yung whole of nation approach? Nagtutulong-tulong ang mga aso ng gobyerno para ang mga issues ay mapagtakpan. Actually, nabuhay na naman yung issue ni Bantag. Nagbigay ng statement itong DILG Secretary. Sinabi niya na malapit na daw nilang mahanap si Bantag. Putang ina niya, baka mauna pa kayong mahanap ni Bantag eh. Walang hiya na yan eh. Baka kayo pa mahanap niya. Tagal-tagal nyo na siyang hinanap, di nyo pa siya nakikita. Kailan kayo maghuhukay sa bahay niya? Baka nandun siya sa ilalim ng bahay niya. Parang doon sa KOJC, hinukay yung eskwelahan. Diyos mio. So ito na naman. Pagkatapos niya, pagka may mga ganyang issue, papuputokin na naman nila yung issue ng China. Hindi ba? Hindi na kinahagat yung issue ng China kasi pinapuputok nila yun ng nakaraan eh. Wala nang kumahagat nung China, South China Sea issue. Wala na eh. Wala nang pakialam ang tao kasi nga nakafocus ang tao dito sa mga sa impeachment ni VP Sara na inaabangan nating hindi matuloy. Pangalawa, mag-e-election na. Pangatlo, itong revelasyon ng mga Duterte patungkol sa depektibo di umano na mga na budget. Kaya kailangan nilang gumawa ng issue, gumawa ng balitang malupit na tayo'y pinasok na ng China. Dati, nag-aaway-aaway lang sa dagat, ganun, bangga-banggaan lang. Tangina ngayon, iba na trip nila. Dito daw sa Pilipinas, nakapasok na daw ang mga Chinese spy. Putay na niyan, Chinese spy. Nahuli nyo, Chinese spy. Alam nyo ba kung gaano ka-advance ang China? So ito matindi. Pinaniniwala nila tayo na tayo ay in-infiltrate na talaga at inispayan ng China. Laking pagtataka ko lang. Inang buhay ito. Sa tinagal-tagal nating kapitbahay ang China at sa tinagal-tagal na may Chinatown dito. Anak ng tinapay na yan.
Anong impormasyon ang dapat kunin ng mga ahente or spy ng China sa Pilipinas? Ano, recipe ng halo-halo? Recipe ng adobo? O kung gaano tayo kakurap, lalagpasan nila tayo, ganon? Hindi ko talaga magets eh. Oh, hindi, promise talaga mga bossing, hindi ko magets kung ano yung gustong palabasin netong gobyerno natin at alam naman natin na itong mga nahuli na to, mga scammer lang ito, mga usual sindikato. Mga scammer nang i-scam sa mga cellphone. Pero putya, nakakadiri, nakakahiya. Ang dami-dami nyong intel funds, ang dami-dami nyong intelligence funds, mga bossing. Ang laki-laki ng mga pera ninyo para dyan sa mga confidential funds ninyo. Putya yan, hindi kayo makahuli ng matino na mga talaga naman maka-invento man lang ng maganda-gandang istorya. Nahuli daw itong mga spy na ito. High-tech daw yung gamit nila. Utangin na, sobrang high-tech. Grabe daw yung gamit nila, talaga naman. State of the art. Oo, talaga namang mga legitimate. Mga IT. So matindi, ito mga Chinese spy to ha, mga taga-China, ini-spyan ng Pilipinas. Hindi pa daw nila alam kung ano ang mga impormasyon na nakuha nila sa Pilipinas. Pucha yan. Baka naman impormasyon kung saan makakabili ng ano. Kung saan makakabili ng dried mango. Anak ng buwisit talaga oh. Mga tulonggis talaga. Kasama ang militar, ang NBI, ang DOJ, at ang PNP. Putang ina, nahuli daw nila ang malaking spy. Ano ba to? Spy, ano ba tawag nyo dito? Spice Girls. Kainan yan, itsura ng mga to. Meron ba mga spy na ganyan? Oo, anak ng toklay oh. Ni wala silang pagkakakilanlan. Oh, pero nakakatawa tong report na to ni Edling. Tawa ako ng tawa nung napanood ko to, mga bossing eh. Kaya napili ko tong reaksyonan kasi sobrang desperado na ng gobyerno natin na makahanap ng smokescreen. Oh, sobrang ano na sila, desperado na sila makahanap ng bagong issue para mapagtakpan yung mga pagkakamalit, kakulangan at kakawatanan nila. Yung mga pagnanakaw nila sa kabanang bayan. Kaya kung ano-ano yung ina-activate nila ng mga bali-balita, putang ina, sinong gunggong ang maniniwala na ang isang first world country, technological hub na China, pupunta sa Pilipinas mag-iispiya? Anong iispiyahin nila dito? Tangina, anong gusto nilang makuha sa atin? Wala naman tayong imbensyon na malupit. Tangina, yung jeep natin mga bulok pa rin. Yung saraw jeep natin, putang ina niya, naging modern na daw, pero ganun pa rin. Wala namang pagbabago, wala naman tayo na imbentong sasakyang umaandar sa tubig. Wala naman tayo na imbentong jet fighter na kayang sumupil o pumatay ng 100,000 kalaban sa isang iglap lang. Wala naman tayong mga tangke. Wala naman tayong mga IT, super duper IT expert dito. Hindi naman tayo gumagawa ng mga microchip. Hindi naman tayo gumagawa ng mga computer. Putang ina, anong mahihita sa atin ng mga spy? At kung i-spyan tayo, ano ang pwede nilang makuha sa Pilipinas na wala sila? Anong impormasyon ang pwede nilang Tangina niyan, nahahack nga yung nahahack nga yung Malacanang website, yung DBM website nahack, PhilHealth website nahack, Comelec website nahack, PNP, puta, lahat nahahack dito eh. Kahit nga sa computer shop ka lang magpunta, mahahack mo yung mga system dito dahil sobrang palpak ng mga natin dito ng DICT.
Mga buwisit. SIM card registration na nga lang, hindi pa natin na perfect. Nag-register na tayo napakaraming SIM card para lang yung mga scam mapigilan, pero napakarami pa din mga text blast, mga text scams. Mga walang hiya kayo. Di ko na alam kung ano ba tong Pilipinas. Ayoko na dito. Pumunta na tayo sa sa Davao. Bakit? Sa Pilipinas din yun. Oo, pero parang wala ka sa Pilipinas pag nandudong ka sa Davao. Putragis na yan. So, ito teknolohiyang gamit ng naarestong Chinese spy umano. Pakinggan natin kung ano ito at ating kinakabahan ako eh. Kasi baka mamaya paglabas ko, nasa Beijing, China na ako. Wala tayong sasakyan na nakapangalan sa atin na pwede nilang nakawin. Wala tayong mga patent dito na hindi pa nagawa ng ibang bansa. Wala naman tayong imbensyon na malupit. Oo, siguro kung i-spyan tayo rito, siguro masasabi natin dahil tayong mga pinakatangang botante sa buong mundo. Oo, dahil mga magnanakaw na, binoboto pa natin, gusto nilang pag-aralan siguro yung mga takbo ng utak natin. O ito, pakinggan ninyo. O, pakinggan ninyo itong balitang to, matatawa kayo, mauutot kayo. Ito na ang estado ng military. Mantakin mo, si Browner nandito ha. Si Browner, ang AFP Chief of Staff. Pucha yan. At siya pa mismo ang nagsasabi, super high-tech daw. Super high-tech daw itong mga gamit na ito. Putangin na mamaya, papakitaan ko kayo kung gaano ka-high-tech ang China ha. O, papakitaan ko kayo mamaya. Pero play muna natin to. Pasok. Kagimbal-gimbal ang balita ngayong Lunes. Isa umunong Chinese spy, dilampot ng AFP at ng NBI. Pucha, AFP at NBI. Nagtulong, Chinese spy. Uy, pucha, baka syota ni Alice Guo yan ha. Anak ng tinapay kayo, lahat na tinawag niyong spy ha. Spy si Alice Guo. Sino pa ba mga spy? Spy si yung isang babae na maganda raw buhok, sabi ni Dan Fernandez. Walang hiya naman. Ano pa? Sino pa? Ay, tinitingnan daw ng mga kampo ng militar gamit ang mga high-tech na kagamitan. Puta, tinitingnan yung mga kampo ng militar gamit ang high-tech na kagamitan. High-tech. Putangin na, sobrang high-tech. Promise, pare. Grabe ka high-tech to. Itong sobrang high-tech na to, putangin na, ngayon nyo lang to makikita sa buhay nyo. Sa sobrang high-tech nito, sila lang ang meron. Oo, sila lang ang meron nito. Tingnan natin kung ano yung mga gamit na nakuwang super-duper high-tech. Wala naman pong question na malamang interesado ang Chinese government na makakuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa ating defense capabilities. Defense capabilities? Ina, mayroon ba tayo nun? Wala tayong defense capabilities. Nakita nyo yung mga Navy natin? Yung mga Navy natin na nagpunta na di armado, nagpunta dun sa BRP Sierra Madre, ano nangyari sa kanila? Pinagbubutas ng itak yung rubber boat nila. Utangin na, ganun tayo ka-advance. Yung isa naputulan pa ng daliri, remember? Naputulan pa ng daliri, pucha yan. Saranggola lang meron tayo eh. Saranggola, mangkukulam, manananggal. Utangin na, baka yun ang iniispayan sa atin ha. Yung mga magagaling mangkulam dito, tsaka yung mga aswang, yung mga mambabarang, yung mga manananggal. Baka yun yung kanilang hinahanap pa, matindi. Oo, putangin na, matindi ng tama ng mga sundalo natin. Si Browner, naumpog ka ba? Browner, naumpog ka ba? Putangin na, ano yung hallucination mo na high-tech na gamit yan nakuha mo? Putangin na, nakuha mo pa sa likod ng sasakyan? O tingnan natin, high-tech daw to, sabi ni Browner. Putangin na, Browner, di ko na alam kung baka pag nakita mo yung mga makabagong teknolohiya ng China, putangin na, baka alien na tawag mo dun. Kasi ito, high-tech na sa'yo to. Hayop naman, oh. Iba naman po yun eh. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, bagong tech ito. Ina niyan. Bagong tech ito na ginagamit nila. That is why nakafocus tayo dito. Puta, tingnan nyo yung hardware. Tingnan nyo yung hardware. At alamin ninyo, putang ina, bago ba yan?
Bago putang ina makakabili ka sa Quiapo niyan. Putang ina, nakita mo nga yung mga kable. Lahat ngayon wala ng kable. Pucha yan, pag nakita nyo yung server namin, puros wireless display. Oh, ang mga kable na ang mga kable ng server namin puros mga puros mga fiber optics na. Tangina, nakita mo ba tong cabling nito? Parang sinet up lang to dyan sa Gilmore eh. Mga hayop naman talaga oh. Oh sige, bagong high-tech. Putangina, nakakadiri nito ang nagsasalita, AFP chief. High-tech na sa'yo to, sir. Tangina, anong gamit meron? Tangina, gusto nyong ispayan tayo ng China, high-tech na sa'yo to? Pag nalaman ng China, high-tech na yan, putangina mata. Alam mo ba, sir, sa China, pag nag-order ka ng ng Grab food, nag-order ka milk tea, puta, dadalhin sa'yo ng drone. Drone ang magdi-deliver sa'yo. Pukin ang ina, walang driver, drone. Yun ang matindi ron sa China. Iba, pucha, alam mo ba yung trend nila doon? Magtech na. Yung magnetic, yung umaangat na ganun. Hindi na siya, wala na siya release. Ganun na ang teknolohiya sa China. Puta, may tao na nga doon. Nakala mo, hindi robot eh. Tapos ito, tainan yan. Inverter, Terra Station, tapos, utang ina, modem. Ang laki pa ng modem. Hayop talaga naman. Sige. Sakyan natin yung trip nito ni Browner na high-tech daw to. Sige, tingnan natin kung ano-ano itong mga gamit na to. Bagong technology ang gamit ng espiya na ito. Ano raw ang kanilang ine-espiya dito sa Pilipinas? Ano daw ini-espiya nila? Ayon kay Bronner, mukhang kumukuha ang espiya ng coordinate. Utangin na yan. Kumukuha daw ng coordinates. Kumukuha daw ng topography. That can be used for military targeting purposes. Puta, sa Google Earth. Sir, pag nag-Google Earth ka, makikita yan. Utangin na, pag nag-Waze ka, at saka nag-Google Maps ka, makikita yan. Yung, lagay mo, Camp Emilio Aguinaldo. Tapos 3D. Pag tin-3D mo, kitang-kita yung Camp Aguinaldo, yung loob. Anong pinagsasasabi mo, kailangan pa nila nitong mga gamit na to para lang dyan? Gunggong din to eh. Alam mo ba, Browner, pag pinasabog tayo ng China, puta, hindi na nila kailangang alamin. Hindi na nila kailangang alamin kung kung saan yung mga kampo natin. Putang ina, mga 3 missile, lusaw ang Pilipinas. Pinagsasasabi mo. Browner, kung gusto tayong pasukin ng China, yung mga kampo natin, ang laki ng Chinatown, puros Chinese yung tao doon. Hindi mo alam kung may sleeper cell doon. Puta, 3 minutes, nakapasok ng mga yan dyan. Oh, sa totoo lang, galit ka sa China. Ang may-ari ng SM at saka ng Robinson's Galleria or ng Robinson's Land. Or alam mo ba na Chinese yan? Baka yung yosi mo, yung iniinom mong alak na tandwa, yung yosi mo na fortune, alam mo ba na sa mga tan yan? Anak ng tinapay naman talaga. Oh. Kung gugustuhin ng China, na pasabugin tayo, putangin na 3 minutes. Lusaw na Pilipinas. Psh, boom. Hindi niya nila kailangan aralin pa yung topography. Hindi na kailangan aralin pa yung kung ano-ano. Ito naman si Browner, parang wala naman tong aral eh. Ng topography o yung korte ng lupain. Korte ng lupain? Anak ng tinapay. Bakit? Magtatayo ba sila ng dyan, ng Disneyland? Ba't kailangan, putang ina, engineer lang eh. Sisilipin lang ng engineer na ganun dun sa scope niya yan eh. Ano ka ba naman, Browner? Tangin na ikaw naturingang AFP chip natin, wala kang alam sa teknolohiya, anak ng tinapay. Alam mo ba ngayon, hindi na uso yung hindi na uso yung sasakupin ka ng isang bansang yung katulad nangyari sa Russia. Hindi na ganun uso ngayon. Ang uso ngayon, papasukin ka nila, i-infiltrate ka nila, papaano? Digital. Utangin na, magpapasok sila sa mga system natin. O tapos, pag nakita nila yung mga system natin, bulok, wala.
Hindi compatible yung system nila sa atin dahil sobrang bulok ng system natin. Sobrang bulok sistema natin literal sa gobyerno. Sobrang bulok pa ng mga IT equipment natin dito. Pag pinasok yan ng mga hacker ng China, putang ina, ano to? Bakit si Jose Rizal nandirito? At magusali sa isang lugar. Maaari po itong gamitin para sa military targeting para sa, for example, kanilang artillery. Uy, tatargetin ng artillery. Pucha, sir. Alam mo ba, even yung Russia, kaya tayong silipin sa telescope nila. Ganun na sila ka-advance. Drone lang sa ibabaw. May drone sa ibabaw. Hindi mo madidetect. Wala naman tayong pandetect ng drone. Kaya na nilang picture ng buong Pilipinas sa loob ng 30 minutes. Ganun sila ka-advance. Tsaka may mga satellite yung mga yun sa itaas. Ang China, ang Russia, ang US. Merong satellite yun dun. Gagamitin lang nila yun. Tututok sa Pilipinas. Mapipicturean ka kahit na nagtitikol ka. Walang alam ang hayop. Hindi na kailangan ng China na aralin tayo. 4 na missile, 4-5 missile. Maniwala ka, isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Tangina, lubog ang bayang Pilipinas, maniwala ka. Ganon katindi ang China. Pinagsasasabi mo na gagamit pa sila ng ganitong high-tech na sa iyan. Puta, anong gamit mo sa inyo? Makinilya? Anong cellphone mo? Ha? Anong cellphone mo? 5110? Ngayon ka lang nakakita ng ganitong gamit? Hindi porket wala ka nito, high-tech na to. Mag-research ka naman, AFP Chief Browner. Ano ba ginagawa nyo sa buhay? Wala ba kayong mga training? Akala ko ba nagbabalikatan exercises kayo ng Amerika? Ba't wala tayong natututunan? Hindi nyo ba nakikita gaano ka-advance yung technology ng Amerika? May nakita ba kayong ganyang gamit ang Amerika? Walang ganyang gamit ang Amerika kasi obsolete na yan. Oo, mga tanga na lang gumagamit yan. Baka naghahanap lang ng ka-textmate yan. Parang ang high-tech pakinggan. Pinakita pa ng mga otoridad ang mga gamit na... Utangin na, tuwan-tuwa siya. Ang dami niya pa mga bituin sa dibdib. Sir, una sa lahat, nanonood ka ng pelikula? Nanonood ka ba ng mga pelikula sa Netflix? Tangina yung mga high-tech na device. Hindi yan isasakay sa pick-up. Hindi yan isasakay sa SUV. Nakasakay yan sa mga bus. Malalaking bus. Tapos na kulay itim. Tapos may mga satellite dish para rekta yung information. Diretso na dun. Sa sa hub nila. Ganun yung mga high-tech. May mga computer sa loob. Tapos may mga sa loob. May mga data center sa loob. May mga magnetic, super magnetic, mga kung ano-anong mga kagamit. Hindi ka nanonood, Browner, ng pelikula? Tangina, anong pelikula pinapanood mo? Yung kay Fernando Po Jr., yung Panday. Buisit ka. Ano ba yung gamit? Edlingo, ipakita mo yung gamit. Bilis. Kanilang nahuli sa umano'y Chinese spy. At sa unang tingin, mukha nga naman talagang high-tech ang mga ito. Pero magandang himayin ang mga gamit na nakuha para malaman natin puta, himayin daw. Sige, kung ano ba talaga ang ginagawa ni Kuya. Halimbawa po, ito pong malaking kulay dilaw. Inverter. Ang tawag dyan. Sige, ano yan? Dito sa bandang taas ay simple pong power inverter. Power inverter yan. Halimbawa, meron kang mga speaker, amplifier. Kailangan mo ng power inverter para ma-convert mo yung power from the battery papunta doon sa dugs. Gumagano yung mga kotse. Brown, hindi ka ba nagkakotse? Ito panahon namin yan noong 90s. Noong 2000s, bumabayo yung kasi sasakyan ko noon, Light Ace Light Ace, laki ko to. Malaki pa yung Light Ace nung bumabayo yun. Pucha, pag pinatugtog ko yung time after time ng I Know J, dugs. Ganun yun. Pucha, tugs talaga yun. Ganyan ang ginagamit. Pucha, luman-luma na yan. Ang sinasabi mong high-tech. Pucha, yung mga inverter ngayon, ang liliit na. Nakita mo ba yung nandito ni Iron Man? Putang ina niyan. Ang liit na nandito niya. Yun ang bumubuhay sa kanya. Pucha, nakita mo yung inverter na yan, 2 dangkal pang hayop na yan. Baka ipukpok ko sa ulo mo yan
para i-convert ang 12 volts ng kotse sa, for example, 220 volts. Ito naman po nakapatong sa taas, may malakapang TP-Link, isa pong simpleng commercial router. Router. TP-Link. Utangin na, alam mo ba kung sino ang may-ari ng TP-Link? Sabihin mo, Edlinggaw, tapos puta pag-usapan natin kung gaano katanga to si Browner. Bilis. At itong nasa kanan, ito po ay NTP server. NTP server. O, saan galing? Lahat po ng mga yan, makakuha mo sa mga computer shops dito sa Pilipinas. Makakuha ka sa computer shop sa Pilipinas. Putay na, paano naging high-tech to? Browner, anong pinagsasasabi mo? O sa mga online marketplace application. Putay na, makakuha ka pa daw sa Shopee. Makakuha ka pa sa Lazada. Putang ina, paano naging high-tech to? Di ka ba nanonood ng Jason Bourne? Ng Mission Impossible? Di ka nanonood ng mga 007? Ng tinapay upgrade din, Browner, ng nalalaman sa mga bagay-bagay. Tangina, hindi na diuling ang ano ngayon, ang plancha. Oo, ano na, may internet na, sir. Hindi nyo maluloko tao, putang ina, tatanga naman ng ewan ko. Saan ba ayun na, siguraduhin nyo nag-graduate to si si Browner dyan sa PMA. Baka mamaya sa recto din galing yung diploma niya na. Sige, diretso. Ngayon, ano itong malaking kahon na ito? Pucha, Synology. Naku po. Ano mo yung malaking kahon na yan? Putang ina, bahay ng kalapati yan. Ano? Edlinggaw, sige, ano yan? Na parang napaka-misteryoso. Halimbawa, meron siyang markang Synology. Okay, ito po yan. Pag sinearch mo sa Google, Search Google, ano yung Synology? Pucha naman si Browner eh. Wala kang sinabi kay kay Fernandez. Si Fernandez, alam niya na yung paggamit ng Google. Oo, ito talaga. Alam mo yung sinasabi ni Edlinggaw kay Browner? Browner, GMG. Sasabihin ni Browner, anong GMG? Google mo, gago. Ganon yun. Google mo. Ano yung Synergy? O sige. Ano yung Synology? O ano yun? Synology hard disk appliance. Isa pong hard disk station na gawa sa Taiwan. Okay nang ina niyan. Buwa ka ng ina niyan. Chinese spy gumagamit ng equipment galing Taiwan. Tangina, magkaaway yan Di ba magkaaway ang Taiwan tsaka China? Tangina, kumuha yung Chinese spy ng gamit galing sa Taiwan. Putay na niyan. Tapos magugugil mo pa kung ano yung brand. Anak ng tinapay. Ano to, Browner? Para ka namang grade 2, hindi mo alam tong mga ganito. Pucha, Chinese spy gumagamit ng produkto ng Taiwan na kaaway nila. Tanginan yan, hindi ka magtitiwala sa kaaway mo kung Chinese spy ka, lahat ng gamit mo, kayo lang ang meron, hindi pwedeng meron yung iba. Ang ina, binili nyo pa sa Lazada, binili sa Shopee, sa Raon, sa Gilmore, itong Synology, putang ina, galing pa ng Taiwan. Hayop naman talaga, Mabibili po yan sa mga online market apps sa halagang 50,000. Kaya po niyan sa Lazada. Ang natitirang misteryosong gamit ay ito po. Ito po ang kulay silver na kahon na mukhang computer CPU. So kung sakaling Chinese government operation po ito, parang hindi masyadong high-tech. Hindi talaga high-tech. Oo, hindi high-tech to, Browner. Putang ina, saan mo ba nakuha yung salitang high-tech? Baka laruan nyo sa bahay. Game & Watch pa din Sir, meron ng PS5. May Xbox na. May Kinect. Sumasayaw-sayaw ka na ganun. Ibang klase na po ngayon, sir, Baka akala mo VHS pa din ngayon. Hindi na po. Ano na ngayon? DVD na. Wala na nga nagdi-DVD. Sobrang Saan ka ba bundok galing, Browner? Ang ganda pa naman ng pangalan mo, pang-Amerikano, tapos putya yung utak mo backwards.
Ha, baka naman ang kilala mong presidente ng Pilipinas si Manuel L. Quezon pa. Ha? Bago na, putang ina, ganito kabulok ang military natin sa Pilipinas. Mantakin mo ha, ikaw ang AFP chief. Tapos, nung nakita mo to, namangha ka. Pucha, baka makita mo yung setup ko dito kung paano ko pina-under tong mga live stream ko, magulat ka. Ay nako, Browner, anong ginawa mo sa buhay mo? O hindi masyadong military grade. O baka naman sinadya po yan para po hindi masyadong obvious. Sinadya para hindi obvious. Tangin na ang lalaki niyan. Ito naman si Ed Lingga, oh. Huwag mo na sakyan si Browner. Pucha, tanga na nga yung tao. Ginagawa mo pang tanga eh. Hindi rin. So ano raw ang datos na nakakalap nitong espiyang ito? Ayon po sa mga otoridad, gumagamit ang espiya ng tinatawag na LiDAR or Light Detection and Ranging Equipment. Ang gumamit pa sila ng ganun. Light detection, baka lie detector. Light detection and ranging. LiDAR po ay gumagamit ng mga laser devices para i-map out ang isang lugar o yung topografiya. Tayo na, oh, nililaser niya. Puta, may x-ray na. Yung mga ano nila, pag gumano, nakikita na yung loob ng bahay. Ano ka ba? Putang ina, luman-luman na. Saan mo napanood to? Itong in-example pa nila, oh, doon sa ano pa to. Doon pa to sa yung pelikula na yung mga magnanakaw ng mga artifacts. Hayop! Talaga naman, nakakatawa, nakakadiri itong AFP chip natin. Sa paligid. Pero ginagamit din po ito ng marami. Hindi lamang po ng militar, kundi pang map surveying, transportation, conservation, agriculture at sari-sari. Ang pangamba ng mga otoridad ay baka raw magamit ito sa paligid ng mga base militar natin o yung mga EDCA sites. Kaya tuloy ang tanong ng isang reporter sa presscon kanina, abay kung topography coordinates lamang po ang kinukuha ng espiya, ano pong pinagkakaiba niyan sa Google Earth? Yan na, Google Earth. Google Maps. Waze, makikita lahat dyan. Kaya na yung Waze ka, kahit nakapikit ka, alam niya kung saan ka pupunta eh. Ganun katindi yung technology ngayon. Walang hiya na yan. Hindi totoo tong katarantaduhan nito ni Browner. O Google Maps, o iba't ibang mga open source database na hindi mo naman kailangan mga espiya. Ang sagot po ni Gerald Browner, ang mga datos kasi na hindi makikita sa Google Earth gaya ng anong klase mga sasakyan, ang dito makikita sa Google Earth kung anong klase ng mga sasakyan. Yung labas-pasok. Putang ina niyan, bakit mo pa alamin yung sasakyan labas-pasok? Pucha yan, alam mo naman na. From, pag nagpalipad ng drone yan dito, alam naman na nila kung ano yung sasakyan na labas-pasok dyan. Puro luma, tsaka karag-karag. Tsaka meron tayong mga tangke, wala pang bala. Alam nila, alam ng China, wala tayong kapasidad. Ano ka ba naman, Browner? Meron ka pang nalalaman. Kung merong i-espaya ng China, putang na definitely not the Philippines. Because, sabi ko nga sa inyo, if Chinese wants to invade the Philippines, they have done it a long time ago. We have the oldest Chinatown in the Philippines. Actually, in the whole world. The oldest Chinatown in the whole world is the Chinatown in the Philippines. 500 years na yan. Kung talagang gusto tayong i-infiltrate ng China, pucha, saglit lang yan. Wala tayong baril, wala tayong bala na high-tech. Sabi ko nga sa inyo, iba na, lasunan na ngayon, hindi na barilan ng laban. Lasunan, tingnan nyo ngayon nangyari yung sa COVID. Oh, hindi mo may bali-balita na weapon of mass destruction daw yan? Biological warfare daw. Armas daw yan. Weaponized daw sana yan. Kaya lang nag-leak. Kaya nasinghot. Ayun, nagkasakit buong mundo. Ganun na ngayon. Ano ka ba, Browner? Ganun na kahit hindi na barilan ngayon. Hindi na sabugan ng missile ngayon. Ano na? Lasunan na labanan ngayon. Vehicles can pass through the topography. Ang ina niyan, ba't sila lalapag? Titingnan daw nila kung anong klase yung makakapasok doon sa lugar na sinasurvey. Diyan, dali lang, helicopter sa ibabaw, ganun lalapag. O kaya, jet fighter, laglag ng missile, boom, sabog. Ganun lang yun, Romeo Browner, at alam natin na hindi natin yan kayang pigilan dahil kaya nga tayo nakikipagkaibigan sa Amerika eh.
O kasi, kaibigan ninyo kasi mga Chinese. Marami may tutulong sa bayang Pilipinas yan, hindi yung kung sino-sino kinakaibigan nyo kasi. Naglalabas-masok sa isang base militar at saan ang mga entry at exit points, maaaring yun po ang kinukuha. Yun nga lang, para mga bagayan na kaya ring sagutin ng isang Blue Guard. Blue Isa pang Guard? tanong na lumitaw, bakit kaya sinuplong at in-announce kagad ng mga otoridad ang kanilang nahuling espiya? Bakit sinuplong at in-announce kagad ng otoridad yung nahuling espiya? Ni wala pa silang data kung ano yung yung kinukuha ng mga ito na impormasyon. Bakit hindi na lang muna nila minanmanan at inalam kung ano pa yung mga pinaggagawa nila at ano yung mga target nila? O alam nyo kung bakit? O si Ed Lincaw na din nagsasabi. Kaya ganon kasi nga kailangan nilang gumawa ng issue. Kailangan nilang magsalsal ng balita. Palakihin yung balita, pasabugin yung balita, palabasin na pinasok na tayo ng mga spy dito sa China, gumagamit ng high-tech, putangin ng high-tech yan. Ni hindi man lang nga nakasakay sa sasakyan na maayos. Tapos high-tech daw, pero sabi nga dito, makakabili ka sa Shopee, sa Raon, sa Quiapo, pwede ka pupunta dyan sa Green Hills, sa Gilmore, makabili ka niyan. Pero high-tech daw yan. So dito mo makikita na wala, nautusan siguro tong mga to gumawa ng issue pantakip dito sa issue ng iglesia, sa issue ng impeachment, sa issue ng iskandalo dyan sa bicameral committee. O kaya ito, putsangin na yan, gumagawa naman sila kung ano-anong kabulastugan para mapag-usapan. Sinong lolokohin mo dito? Hindi nyo na malilin lang ang tao. Alam na ng tao, gusto talaga marinig ng tao kung ano yung mga blanco-blanco na yun. Yun ang gusto nilang malaman, hindi itong mga high-tech, sobrang high-tech. Gusto nyo makita kung gaano ka high-tech ang China? O wait, i-research natin ha. O, dyan lang kayo. This is the Chinese megacity of Shenzhen, a gleaming monument to China's economic miracle. In 1980, it was a town with around 60,000 residents. Now it's China's technological hub with a population of over 12 million. Tingnan natin kung gaano But it's naka-high-tech. tech hardware that's put this city on the map. If Silicon Valley dreams it up, then this is where it's made. Puta, may sarili na silang Silicon Valley sa China. Hindi na sila bibili ng gamit sa Taiwan. Meron silang sarili, ganyan sila ka-high-tech. Go! This is Huacheng Bay Market, arguably the world's largest electronics market. Filming here is banned, but here's a sneaky peek. Tiniest screws and many items are Ayan o, puta, nakita nyo. May sarili silang mga equipment. Hindi sila bibili sa Lazada at sa Shopee. rip-offs, Chinese fakes of US products. But if you wanted to, you could buy all you need to build your own smartphone or 100,000 of them. Ayan o, ganyan na sila ka-high-tech. O ano pa? Actually, ano pa lang to eh. Hindi ko pa nga pinapakita sa inyo. Ito yung high-tech nila o. Shenzhen style. This is Utang RoboMaster. ina, ganyan na sa kanila. Robot na yung nag-aaway, hindi na si Manny Pacquiao. Nagbo-boxing sa kanila, hindi na tao. Puta, robot na. Ayan o, naghahantingan sila o. Kaya ganyan sila katatalino dun. Dito sa atin, nag-Mobile Legend pa, sa kanila hindi. Oh, ayan na yung labanan sa kanila o, pagalingan ng robot. At the forefront of the tech revolution. Ilan pa lang yan doon sa mga sa mga masasabi natin na talagang high-tech. Di na ako nagpakita ng sobrang high-tech kasi meron kami nga napanood eh. Yung mga trend nila, yung mga robot nila, yung mga delivery system nila. Pucha, drone na, ilalapag na sa harap mo yung in-order mo kahit litsong kawali yan o kaya ginisang upo. I-deliver nila sa'yo. Pucha, ganun katindi yung lugar na yan. Tapos, yung mga gamit na nakita galing Taiwan, galing Shopee. May mabibili dito, high-tech na. Browner, ayusin mo yung buhay mo, sir. Oh, wag kung ano-anong pinag-sisisinghot nyo dyan. Oh, mabuti pa. Tigil-tigil nyo na, hindi nyo na maluloko taong bayan.
Walang hiya na yan. Lahat na lang pinagdiskitahan nyo. Lahat na lang pinagbintangan nyo. Na mga spy. Pati si Alice Guo, spy. Yung tatay ni Alice Guo, spy. Yung nanay, spy din. Yung mga kapatid, spy. Putang ina, lahat spy. Anyways, maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na vlog. Again manood po kayo lagi, mag-like, mag-share, at lagi po kayong magsusubscribe dito sa channel natin. May Facebook din tayo, subscribe kayo dyan. Subscribe din kayo sa isang YouTube channel natin. At sisiguraduhin po ninyo na kayo ay mag-hit ng notification bell para lahat ng ating mga uploads ay inyong marinig dito sa channel natin. Katuwaan lang, gawin nating funny news ang mga kupal news. At lahat ng mga satanas sa gobyerno ay murahin natin ng murahin dito sa channel natin. Again, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. I'll see you again tomorrow. Same time. Tomorrow. Hindi, mamaya mag-upload tayo ulit ng ating mga bali-balitang nakakatuwa. Okay? Kita-kits. Salamat po. Subscribe, like, and share. Kung ikaw ay nahihirapan, alam mo na kung sinong lalapitan. Zero corruption at kahirapan, yan ang pinaglalaban. Kibuloy na kami, sigurado na ating kakampi. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Yan ang panatero, walang inuurungan.